Pray po muna tayo. Lord, maraming salamat po, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, Lord God, na muli, Lord God, ako po ay naatasan muli, Lord, na magsalita po, Panginoon, ngayong gabi, Lord. Lord, winawasak ko po, Panginoon, ang causes of distraction, Panginoon, Lord God, sa aming mga tahanan, Panginoon, Lord God. Nawa, Lord God, makinig ang lahat ng may pandinig, Panginoon, ngayong gabi, Lord. At, Lord, makorek po kami, Panginoon. At Lord, may apply po namin lahat, Panginoon, ng message po na maririnig po namin ngayong gabi. Lord, muli itago mo lamang po ako sa iyong likuran, Panginoon, Lord God, at ikaw po magsalita, Panginoon. Binibigay ko po lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So, yun po. Ang title po ng share ko po ay ano po, Protect Our Ministry po. No po, improper use of ministry could lead to suffer. No po. Start po tayo po sa John 12. 6 na araw, bago sumapit ang pista ng Paskwa, si Jesus ay nagpunta sa Betanya, ang bayan ni Lazaro ng kanyang muling binuhay. Isang hapunan ang inihanda roon para sa kanya. Si Lazaro ay isa sa mga kasalo ni Jesus, samantalang si Marta naman ay tumutulong sa paglilingkod sa kanila. Verse 3, kumuha naman si Maria ng isang bote ng mamahaling babangong galing sa katas ng dalisay na nardo at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan niya ito ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay, ang amoy ng pabango. Verse 4, ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at ninanakawan niya ito. So no po, dito po sa verse 1 to 6, no po, alam na po no po na si Judas po ay hindi na po maganda po yung kanyang pagmamanage ng funds nila, no po. At nabanggit nga po no po sa verse 6 na po na ninanakawan niya po ito, no po. So si Judas po kung hindi naman po lingid po sa atin no po na isa po siyang leader no po na inappoint ni Jesus. Pero po dito po hindi niya po nagagamit ng tama yung kanyang ministry. No po, punta po tayo sa Matthew 10. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Verse 2, ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. So ayun po yung 12 disciples na inappoint ni Jesus. No po? So ito pong mga disciple na to po ay ito po yung mga original leaders. Amen po. Ito po yung mga leaders na to ay yung mga inaasahan po ni Jesus. No po? Na kapag nangyari na po yung prophecy sa kanya, no po, ito pong mga leader na to po ay inaasahan niya pong magpatuloy po no sa kanyang ministry no po sa kanyang layunin no po sa mga tao no po na makakilala sila sa Panginoon at makatanggap no po. At yun po praise God. Amen po. At wait lang po. So yun po nakalimutan ko po. Greediness and stealing, ito pala po kasi by format po siya. So ito po yung parang number 1, improper use of ministry, yung greediness and stealing. So po si Judas, hindi na po maganda po yung kanyang, hindi na po maganda po yung kanyang
yung kanyang pag-handle ng ministry. Sorry po, nawawala po ako. So yun po. Um, so wag nawa po na yung calling sa atin ni Lord ay magamit po natin ng mali. Kasi po, pinagkatiwala po sa atin yan ni Lord eh. No po, tayo po yung original. No po, tapos itong nagiging bihag po tayo ng kasalanan. No po, nakagaya po nito. No po. Pero hindi po ba talaga tayo um, maari po, hindi po tayo naging kagaya ni Judas, pero hindi po ba talaga tayo nagnanakaw? No po? Punta po tayo sa Malakay 3 verse 8 po. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako. Sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Verse 9, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintanang ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Praise God. No po, akala po natin matuwid po tayo. No po, akala po natin nagagampanan po natin ang maayos ang ating ministry. Pero po, sa verse 8, no po, tinanong talaga po dito po, pwede po, baba lang po tayo. Tinanong po talaga dito po, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? So, imagine po, can you imagine po, tinatanong ka ni Lord, no po, akala natin matuwid tayo, pero tinatanong ka ngayon, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Amen po. So baka ito po, sa bagay po na to, hindi po tayo tapat. Kahit nagmi-ministry pa tayo o kung anong handog pa natin, no po, kay Lord, o anong pagsiserve po natin kay Lord, no po. Baka sa bagay po na to, hindi po tayo tapat, no po. Ako, guilty po ako dyan, hindi dahil sa nagnanakaw ako, pero alam niyo po, sumasayaw ako, nire-ready ko na yung damit ko pang tambourine. Pero yung tights ko, hindi ko man lang mailagay sa bag ko. Mga ilang beses na po yung nangyari, 3 beses na nangyari. Kaya ano po, nahihipon. So yung po, kaya nagsorry ako kay Lord kasi ayun nga po, kailangan talaga i-priority. Kasi kung makalimutan natin siya, no po may mali. So, sabihin yung disiplina po natin sa sarili po natin, doblehin pa natin, no po. So, yun po, yun, praise God po. Um, uh, medyo i-claim ko na lang po kasi talagang marami pong nireveal sa akin si Lord. Pero, number 2 po, yung sexual immorality. No po, punta po tayo sa Matthew 14. Verse 1. Ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. Kaya't nasabi niya sa kanyang mga lingkod, si Juan na tagapagbautismo iyon. Siya ay muling nabuhay, kaya't nakakagawa ng mga himala. Verse 3, itong si Herodes ang nagpahuli kay Juan. Ipinagapos niya ito at pinabilanggo dahil kay Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Verse 4, sapagkat sinabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Verse 5, ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan na tagapagbautismo. So, balik po tayo sa verse 1 po. No po, sabi po dito, ang balita tungkol kay Jesus ay nakarating kay Herodes na gobernador ng Galilea. No po, gobernador ng Galilea. No po, hindi man po siya nasama sa inappoint ni Jesus na 12, pero po, I believe pinagkatiwalaan po siya ni Lord. No po, bilang gobernador. No po, nilagay po siya dyan ni Lord sa posisyon na yan para maayos niya po, no po, yung kanyang pamamahala. No po, pero ito po, kinakasama niya po, no po, si Herodias. No po, na asawa pa daw po ng kanyang kapatid. No po, so, biruin mo po, ang taas ng pinag-aralan, no po, mayaman, no po, yung mga panahon po ngayon ng mga namumuno sa atin, ang daming achievement, no po, nakapag-aral pa sa Harvard, sa ibang university, sa mga international, pero po, bakit po kaya sila bihag, no po? And marami rin pong church na nabagsak dahil po dyan sa sexual immorality. So kahit po
ang tagal na po nating Kristiyano, kahit po ang dami na nating naipahayag na Word of God, kailangan po um, ingatan po natin na ma-involve tayo dito na po. Kahit hindi po yung sa pakikiapid, pero yung nanonood tayo ng pornography, malaswa yung isip po natin, no po, nagkakasala po tayo sa templo, no po, sa templo natin at kay Lord, no po. So, ayun po, next po na improper use of ministry, yung pong injustice, no po. Punta po tayo sa Isaiah 1 verse 21. Wala akong nasulat. No po. Ang Jerusalem na dating tapat sa akin, ngayon naging isang masamang babae. No po. Dati puspos siya ng katarungan at katwiran. Ngayon na may tirahan na ng mga mamamatay tao. Ang iyong pilak ay naging bato, nahaluan ng tubig ang iyong alak. Verse 23, naging suwailang iyong mga pinuno. Kasabwat sila ng mga magnanakaw, tumatanggap ng mga suhol at mga regalo. Hindi pinagtatanggol ang mga ulila at walang malasakit sa mga byuda. No? Grabe po yung, grabe po to na po. Sa panahon po ngayon sa bansa po natin, no po, talamak po yung ganito po, no. Praise God po dahil, ayun po, dahil po, nagpe-pray tayo, tapat po tayo sa prayer meeting, no po, na-expose po yung mga namumuno po, no. Grabe po yung kasalanan na lumalaghanap, no po, kampihan, suhol dito, suhol doon, no po, hanggang sa wala pa rin nananagot, no po. So I pray po natin na hindi lang po sila ma-expose, kundi kailangan may managot at maibalik po yung pera, no po. At alam ko po, hindi po tulog si Lord, nakikinig po, na nakakita na po tayo lahat, no po. Masama man po o mabuti, no po. Pero hindi lang po to about po sa mga namumuno sa bansa, no po. Tayo po ba? Saan po ba tayo pinagkatiwalaan? No po? Maari po, sa ngayon napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, inan po. Sa ngayon, nasa leaders ka, no po, nasa pastors ka, or nasa sa school ka, mayroon kang mataas na posisyon sa work, mayroon kang posisyon, na-promote ka dyan, no po, maging tapat po tayo sa area na yan, at ayaw po ni Lord na nagto-tolerate, no po. Sabi po sa verse 17, medyo baba po natin, no po. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairali ng katarungan, tulungan ng naaapi, ipagtanggol ninyong mga ulila at tulungan ng mga byuda. No po? So, pag-aralan daw pong maging makatwiran. So po yung ipagtanggol ng ulila at tulungan ng mga byuda. Yes po, literally, pero ibig sabihin po nun, yung mga wala pong kalaban-laban. No po? Pero dapat po nasa tama. Yun po. Ayun po, I pray po na hindi lang po yung mga nakakababa po yung napagsasabihan po natin ng yung talagang correction na talagang diretsyo. Na po, dapat po kahit yung nakakataas sa atin, kahit kapantay po natin, na wag po nating yung parang naano po tayo, nauurong po yung dila natin. Ay, baka masaktan. No po, baka masaktan, magalit sa akin. Kaya naman, ay, wag yan. No po, anak yan ng mayor. No po, ay, hindi na yan magbibigay sa atin. No po. Usually po, kapag talagang, no po, sa lahat po ng area, hindi lang sa church, hindi lang sa gobyerno, sa lahat po, no po, iwasan po natin ang dahil tayo po ay may pakinabang. No po, may nagigain tayo. Eh, ano na tayo, uh, bulag na tayo, manhid na tayo. No po, sabi po sa Isaiah 5, no po, verse 6, verse 6, yeah, 6. Baba pa po. Wait lang. Naka-highlight kasi sa akin. Wait lang po Hindi ko po maano kung ano pong exact verse. At 5. Wait lang. Kasi, ko po nasulat. Sorry po.
Bilang pinaalala ni Lord. Ito po, verse 7. Ito pala, 7 pala. Ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ay, no po. Ayun, 20. 20. Verse 20 po. Kawawa kayo mga baligtad ang isip. Ang mabuting gawa ay minamasama at minamabuti naman iyong masama. Ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman at ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, sabi matamis. Sa lasang matamis, ang sabi mapait. No po. Kung minsan po, ayun po, nahahayaan na natin o tikit mata na lang tayo, hindi na po nabibigyan ng katarungan. Yung mga dapat mabigyan ng katarungan, no po, nakikita po ni Lord yan. Kapag hindi po tayo maayos na gamitin ng authority po natin, pag hindi tayo bold, no po, sa correction, no po, ang Lord po magpo-provide po, no po. Kasi sa panahon po ngayon, ang dami na pong suhol, no po, ang dami ng takpanan, no po, sobrang laganap yung kasamaan, no po. I pray po, no po, sa JCM, talagang ito po, nagiging aware po tayo sa bagay po na to. Ito po yung mahirap, no po, na part. Pero, kailangan po maging just po tayo, no po. Pairalin po yung katarungan, yung katuwiran, hindi lang sa kaya po natin, kundi sa kung ano po yung nararapat. Amen po. So, yun. Praise God po. Number 4 po, yung pong escaping your task. Wag na po nating basahin. No po, sa Bible po, kilala naman po natin kung sino po yung tumakas. No po. Walang iba kundi si Jonah. No po. Basahin po natin sa Jonah 1 verse, Jonah 1 hanggang 4 po. Ay, hindi, no po. Basahin nyo na lang po personal kasi mahaba po yan. Pero po, alam ko naman po na kilala nyo na po si Jonah. No po, inutusan po siya ni Yahweh, no po, na mag-share po sa Ninive, no po. Dahil daw po, laganap na yung kasamaan doon, lilipulin na ni Lord yun. Kaya ang gusto ni Yahweh po, magsisi po sila, no po. Pero hindi po sumunod si Jonah, tumakas po siya, no po. At ang nangyari po, nalulun po siya ng malaking isda, no po. So, wag po nating hayaan po na wag po nating hayaan na ano pa natin na maranasan pa natin yung consequence. No po? Wag po nating hayaan no po na ma-realize natin na tinawag ako ni Lord. No po? Ang gusto po ni Lord, no po, kahit po mahirap, no po, pero yung pagtugon natin, no po, hindi po madali po maging committed. Yun po. Kasi marami po tayong priorities, no po. Hindi lang po sa ministry po. Though po ang ministry ay pinaka-least priority nga po. Pero ito po ay nagpapatunay na po na tayo po ay pakinabang sa kaharian niya po. Na po, pakinabang sa kanyang ministry. Na po at tayo po ay nagbubunga. Amen po. Kaya po, kahit mahirap, kahit nakakatakot, na po, labanan po natin ang emosyon po natin. Na po, it's okay to rest po. Wala pong problema. It's okay to take a break para magpalakas. No po. Pero po kung okay na tayo, wag po nating kasanayan no po na mawala dahil baka ayun po, mawala na po yung fire po, hindi na po natin siya hangarin no po kasi hindi na tayo nasanay. So maging lifestyle po siya sa atin. Hanapin po talaga ng spirit po natin no po. Yun po. Punta po tayo sa Acts 1. Lapit na po ako matapos. Praise God. Acts 1 po. Verse 13 hanggang 20. No po. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan,
Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Verse 14, lagi silang nagsasama-sama sa panalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Verse 15, makalipas ang ilang araw, nang nagkakatipon ang may 120 kapatid, tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Verse 18, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay binili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Verse 19, nabalita iyon sa buong Jerusalem. Kaya nga't ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama. Sa kanilang wika na ang kahulugan ay bukid ng dugo. Verse 20, sinabi pa ni Pedro, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya'y tuluyang layuan at huwag ng tirahan ni numan, ibigay sa iba ang kanyang tungkulin. No po. So, ito na po yung sinapit ni Judas dahil doon sa improper use of ministry po na pinagkatiwala po sa kanya, no po. Ano po sabi? Ibigay sa iba ang kanyang tungkulin. No po? Palitan na siya. No po. So, masakit po na ito po yung sapitin. Huwag nawa po na mangyari po ito sa atin, no po, na ibigay na lang sa iba yung kanyang tungkulin. Kasi, hindi na po tayo naging effective, no po. Ingatan po natin yung ating pagkatawag, no po. Sabi po punta po tayo sa Isaiah 1, ulit po. Verse 10, simula po ng verse 10. Mga pinuno ng Israel, pero bilang pong leaders, bilang pastors po, bilang mga tinawag ni Lord sa mga ministry po na inappoint po sa atin, no po, makinig ang may pandinig, no po. Pakinggan ninyo si Yahweh, ang inyong mga gawa ay kasinsama ng sa Sodoma at sa Gomora. Kaya't pakinggan ninyo at pag-aralan ng katuruan ng Diyos ng ating bayan. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Sinong nag-utos sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon. Kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Verse 14, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Verse 15, kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo papakinggan sapagkat marami na ang inyong pinaslang. Verse 16, buti na lang meron pong verse 16 na po. Linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin. Sa aking harapan, kasamaan ninyo ang inyong tigilan. Verse 17, pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ng katarungan, tulungan ng naaapi, ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ng mga byuda. So ito po yung gusto ni Lord na proper na po, na paggamit po ng authority po natin na po. Verse 18, halik kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Kung susundin ninyo ang aking sinasabi, tatamasahin ninyo ang ani ng inyong lupain. Na po, kung susuway kayo at magsik, tiyak na kayong mamatay. Ito ang mensahe ni Yahweh. No po, praise God po dahil po sa message po ngayon napaalalahanan po tayo no po na sabi po dito po, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. No po, ano po ba yung mga new modern offering ngayon po, no po? Yun po yung ating mga tithes and offering, no po? No po, pangalawa po yung ating mga talent, no po? Tsaka pangatlo po yung ating oras at ating pag-attend, no po? Yan po yung mga new modern offering, no po?
Pero po, sabi po sa verse 13, ah, huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Nasusuklam ako sa usok ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon. So, grabe po no, ang sakit po nito na po, kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. So po, kung sa JCM po sinasabi yun ni Lord no po, wag naman po no, masakit no po, na kumanya ni Lord na yun po, magtipon tayo, i-worship natin siya. Pero sabi niya, wag niyo nang gawin yan. No po, ayoko na. Baho na ng insenso. No po, baho na ng worship natin. No po. Kasi gusto ni Lord habang ginagawa po natin yan. Kasi nagkakaroon lang ng essence ng offering natin kapag malinis po yung ating mga puso. Amen po, pero baliwala po yan. Kaya sabi po sa verse 16, linisin ninyo ang inyong sarili at magbalik sa loob sa aking harapan, kasamaan ninyo ang inyong tigilan. Amen po. Na po, I pray po na ayon po naging paalala po to sa atin. Gusto kasi ni Lord, kaya po niya to sinasabi at kaya po niya tayo dinidisiplina ay para ma-align po tayo po no, sa ating pagkatawag no po sa kanyang kalooban no po. Bali po, important reminder po bago po tayo magtapos sa 1 Timothy 4 verse 12 po tayo magsimula. Sige po, verse 13 na lang po. Verse 13. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan. So po, sino po ba dito yung faithful po na Kristiyano na nagbabasa pa rin po ng Bible? No po, kahit walang nakakakita. No po, sabi po, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan. No po, sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. No po, verse 14, huwag mong pabayaan, no po, ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. No po, wag daw po nating pabayaan ang kaloob ng Espiritu Santo na ibinigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta at ipatong sa atin ng mga pinuno ng iglesia ang kanilang mga kamay. No po. Verse 15, isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. No po? Ano po sabi? Pag-ukulan mo ng panahon, no po, upang makita ng lahat ang iyong paglago. So, napakahalaga po, no po, na pag-ukulan po natin ng panahon, no po, na maging lifestyle po sa atin po yung ating pagkatawag, no po. Sapagkat, ano pong sabi? Ito po yung mga secret po ng pag-grow, no po. Dito po tayo nagbubunga, no po. Kaya po, kahit po mahirap, no po, kahit marami po tayong priorities, no po, si Lord po dapat talaga yung number one, top priority po natin, no po. Yun nga po, kaya kagaya po na nabanggit ko po kanina, kahit po yung ministry ay pinaka-least priority, no po, sa ating uh, mga gampanin po bilang tao, no po. Pero, ito pa rin po ay, ang ministry po ay nagsisilbing, ano ba? Kahit pinakalis siya pa rin po yung nagsisilbing, um, Lord, tulungan mo po ako. Sorry po share ko lang po na pinag-inipan ko po to, na nag-share ako, nauutal ako, nawawala ako. Praise God kasi po, ayaw po ng kaaway na ma-share ko po to sa inyo. Share ko lang po na po. So, anyway, matatapos naman na po ako at I pray po na kahit medyo nautal po ako at nawawala, na-deliver ko po ng maayos yung gusto ko pong sabihin po sa inyo po ngayong gabi. At purihin pa rin po ang Panginoon dahil po alam ko po nagtagumpay po siya ngayong gabi po. Po. Praise God po. Yun po, tapos na po. Praise God.